So yun na nga, no, bali sa video na to ay gusto ko ipakita ho sa inyo or itutur ko kayo dito virtually sa aming napakaganda na coastal road dito sa may segment ng Science Beach. And itutur ko kayo hanggang doon sa may unahan. Yan, dito. Kasi dati ako tumatambay kasi dito hanggang dito lang talaga sa may area na to dito sa may rotonda. Pero ngayon subukan natin na mag-explore pa doon sa may unahan, no? Siguro doon sa may tulay, malapit sa may Bungguyan, no? Sa harap. Tapos balik din ulit tayo dito. So syempre itong video na to ay para to sa mga hindi taga Davao, no? Na hindi pa napunta ang Davao City. So isa to sa dapat nyong i-explore or ibig sabihin puntahan, no? Isa to sa dapat nyong makita ng sa ganun is makita na niyo kung gaano kaganda ang proyekto na gaya nito ng mga infra projects na talagang mapapakinabangan ng lahat, hindi yung sa ayuda, di ba? Ibig sabihin doon ito yung gawa ni Tatay Digong. So dito sa Davao City meron kaming nag-iisang flagship project ni Tatay Digong, or kumbaga meron kami kahit paano naambunan kami mga taga Davao City ng ng national budget, no, sa panahon ni Tatay Digong, na ito na nga billions, like 42 billion. Pero syempre hindi tayo sure doon na basta ganun kalaki, no? I mean malaki or maliit lang yun, 42 billion para sa napakagandang napakagandang proyekto na gaya nito na talagang for recreational use and para sa economic boosting na rin siya, no? So nakatulong siya in so many ways talaga para sa mga kababayan nating mga Pilipino. So mga bata, basta in all ages applicable siya, mapapakinabangan siya ng lahat, no, mayaman, mahirap. So ito yung magandang proyekto. Dito talaga dapat napupunta ang pera, no, ng ating ng taong bayan, no. Hindi yun para sa idadaan sa mga congressman, tapos ipapamigay na ayuda, tapos hindi nila sasabihin na wag kang magpasalamat sa akin dahil taxpayers money yan, no. Kumbaga parang ikatutuwa pa nila na sabihin ng mga tao, no, na maraming salamat congressman sa tulong. Na kung totoosin, hindi naman talaga yan tulong ng congressman, no. Trabaho nila yan na mag-abot ng mga financial aids or ano ba tawag dyan, mga financial assistance. Ibig sabihin na trabaho nila na ilabi, no, sa kailang opisina ang budget, itatransfer nila sa papuntang taong bayan. So imbes na barahin nila na huwag kayong magpasalamat sa akin kasi hindi ko naman pera yan, pera ng taong bayan, pera ninyo yan, para sa inyo yan, deserve ninyo yan, di ba? Pero hindi, no, parang minsan may mga nagkumakalat pang ng video na talagang magpasalamat kayo kay Congressman Romualdez, for example, di ba? Yung mga congressman, no, meron silang mga binibigyan ng mga ayuda, mga assistance sa kanilang mga distrito. Talagang sinasabi nila na magpasalamat kayo, tulong yan galing kay diba, sarap magmura, no? Pero sa totoo lang hindi naman natin dapat gawin yan dito kasi vlog. Anyway, so yun lang, nakaka-bad trip lang talaga kung mapag-isipan natin yung budget, billions, trillions na, for 4.6 trillion yung utang natin sa Pilipinas under administration of PBBM. Dinaig niya ang 4.2 trillion na utang ni Tatay Digong spanning 6 years, di ba? So 6 years, 4.2 million ni Tatay Digong with flagship projects all over the Philippines, tapos pandemic, di ba? Samantalang kaya PBBM wala siyang nagawang proyekto, walang flagship projects na gaya nito. Puro na siya ayuda, di ba? So ang ayuda naman hindi naman sure na natatanggap. Hindi ko nga alam paano paano makatanggap niyan. Ang purpose, alam natin yan, sistema talaga ang purpose, no. Meron talaga mga beneficiaries, no, malinaw, klarong-klaro kung sino yung mga beneficiary. Meron talaga silang at sinusunod na parang taon ito yung parang requirements, no. Kumbaga kapag legitimate ka talaga na walang-wala, so pwede ka talaga makatanggap ng purpose. Tapos pero itong IX to AKAP, tsaka IX, AKAP, mga tupad, no. So hindi natin alam kung anong mga basehan nila para makatanggap. Baka ang makakatanggap niyan ay mga lang, no, mga malapit lang sa sandok, di ba? Pero dati alam yan. Basta wala akong kahit sa membro ng pamilya ko, wala akong narinig na kahit isa sa kanila nakatanggap ng IX tupad o ano pa mga uri ng ayuda na yan. So yun lang, bali
tour natin ko kayo dito sa sa Davao City Coastal Road, na dito talaga yung dapat ano yun, kumbaga sustainability talaga to, no, pang matagalan no, proyekto. Gumastos ka ng pera ang gobyerno, di ba? At sino pa man ang ito kasi parang marami siyang purposes talaga, no, marami siyang nagagawa sa pera. Ibig sabihin marami siyang effect, no, magandang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasi for example, ito billion, so sabihin na mga 40 billion ang ginastos dito. Hindi lang to ha, hindi lang coastal road ha, kasama na buong bypass road, yung mga subway, tunnel, tapos yung mga flying overs namin dito sa Davao City. So nasa mga 42 billion if I'm not mistaken, no? So yung 42 billion na yon, syempre ang pera na yon ibabayad sa mga raw materials, di ba? So saan ba bibili ng ng mga semento, mga graba, di ba? Saan ba bibili ng mga ng mga kable, di ba? Ng mga metal, lahat ng mga construction materials dito binibili yan sa Pilipinas. So sino nakikinabang doon? Syempre yung mga negosyanteng mga Pilipino din. Yung mga negosyanteng Pilipino, may mga empleyado mga Pilipino din, no? Tsaka sino ba ang mga construction worker natin dito? Syempre mga Pilipino din, di ba? So nakikinabang. So sino na ba nakikinabang ng sahod ng mga construction worker natin mga Pilipino, mga pamilya rin nila. So kahit paano, yung 40 billion mahigit na talaga siya, no, na distribute talaga siya ng maayos, di ba? Oh, tapos maliban pa dyan, so ito na, nagawa na yung tulay, so wala nang trabaho, okay na, I mean coastal road, no, wala nang trabaho, tapos na yung project. So ang nangyari, ito, napapakinabangan siya ng lahat. Bata, kita nyo naman, no, mga bata, matanda, babae, lalaki, may pera o wala, di ba? Lahat dito magkayang lahat dito ay mai-enjoy ang lugar, mai-enjoy yung proyekto, mai-enjoy yung project, mai-enjoy yung facility, di ba? Ganda, no? Pero samantala yung tupad AX, ang nakikinabang dyan, hindi naman talaga mga tao, kundi mga congressman lang ang nakikinabang. Kumbaga, gumagamit na sila ng mga mahihirap kunyari, no, na nakikinabang. Pero at the end of the day, hindi talaga yan ang pinaka-intention ng mga kongresista natin, yung mga House of Representative, mga congressman, no, mga representative ng mga districts. Hindi talaga yan sila nag-iisip about sa kailangan, tawag dito sa welfare, no, ng mamamayan, kundi iniisip nila yung paano sila makaka-gain ng votes for the upcoming election, paano sila mananalo ulit, ganun yun, no. Meron ako nabasa doon na 3 years ang napakaliit ng 3 years na ang 3 years na term, no, ng isang congressman at saka ng mayor ay wala silang masyadong nagagawang proyekto or maganda sa bayan. Bakit? Or sa kanilang mga distrito. Dahil una-una, pag first year na pagkaupo pa lang, ang gagawin nila dyan ay para mangulimbat, no? Magnakaw, mangulimbat para makabawit, magpa-profit, no, sa kanilang nagastos ng eleksyon. Tapos by the second year ng kanilang panunungkulan is sila, paano ba yun? Basta ganun, no? Mangulimbat. Mangulimbat. Bali, pagkaupo pa lang, iisipin, ang kailangang unahin talaga, priority ko paano makabawi sa gastos, kailangan pa-profit sila. By the second year naman, ayun, magtatanim na sila ng para pang election, para pang boto, gano'n, no. Tapos by election, wala sila ng trabaho kasi busy na sa campaigning period. Kita niya naman, last year pa lang, di ba, nangangampanya na sila, nagsisimula na para sa itong upcoming May 12, 2025 midterm election, no, di ba? So wala silang nagawang trabaho talaga. Kaya para sa akin, hindi kailangan na habaan ng gawing 6 years ang ang posisyon ng nung term ng congressman o ng mayor, kundi tanggalin na lang yung congressman, mayor la ititira sa gobernador. Ano sa tingin nyo? Kasi walang kwenta ang mga congressman talaga, sa totoo lang. Bata pa ako in the 90s hanggang ngayon, talagang pagka naisip ko, pagka ma-mention or maiisip ko yung word na congressman, ayun, corruption, droga, kasi nasa mga palabas kasi yan, palibasa, di ba? Oh, di ba? Sino ba ang ginagawang mga kontrabida sa mga palabas, di ba? Sa mga action movie natin sa Pilipinas, di ba? Mga governor at congressman, o sila yung lumalabas talaga ng mga villain. So ang kanilang mga trabaho is sindikato, droga, kriminalidad at kung ano pa. So wala, na tayo at punta natin yung lugar na yun doon, explore na natin. Pero syempre, ko lang muna pala, enumerate ko or parang i-reiterate ko lang ho sa inyo kung anong ganap dito. So ito sa unahan, iwan ko lang kung nakikita nyo sila, merong namimingwit, kita nyo ba? Tanaw ba? Abo tanaw. Yan, may namimingwit. Yan, sa unahan.
marami, no? So malinis ang tubig dito sa Davao City sa ano, no, ano namin sa aming coastline, in fairness, no, kasi may mga nangingisda at saka pang-ulam talaga yan, no, kung makahuli sila ng marami. Tapos sa unahan naman may mga naliligo. O di ba, kung hindi yan safe ang tubig dito, siguro kung pasado siya sa napakadaming millions of billions of coliform content, eh di walang maliligo diyan, ipagbabawal ng DENR siguro, panigurado. Just like sa Manila Bay, despite na malinis naman talaga na siya, like bumaba talaga siya, like ganun ka laki, millions ang nawalang ano, coliform sa Manila Bay, sa may Dolomite Beach, but still meron pa rin siyang ano, no, pasok pa rin siya sa standard na dagat na hindi pa rin pwede paliguan kasi nga merong ano pa rin, coliform content madami. Yun, no, mga nakita natin dito, may mga nakatambay, nakaupo sa benches, nag-cellphone yung iba nag-date, di ba? Sana all, ayan, di ba? Mga nagbibisikleta, mga bata naglalaro, tumatambay, nagtitinda ng ano, ng tubig. And ang gawin natin ngayon ay iikot tayo doon, to turn around tayo, tapos yan na, enjoy the rest of the vlog. Dito muna tayo magsimula sa rotonda, no, roundabout. Time check nga pala tayo dito, alas 5 na. Alas 5 na ba? Okay, time check tayo. Okay, 5:23 ng hapon. So medyo ano siya, no, wala tayong masyadong edit ngayon. Hindi naman siya ganun kamakulimlim. Tama lang. Diba? Kita nyo yan? Ganyan kalaking ano, tulong. Ang mga tao kasi parang ibon din yan, no? Kailangan talaga yan ng ano, mapuntahan na lugar. Kailangan talaga ng mga matambayan, di ba? So kung ang mga ibon kailangan ng mga punong kahoy, kagubatan para makapagpahinga, para sila makadapo, di ba? Siyempre nakakapagod kayo lipad ng lipad, ano? So kailangan nila or essential sa mga ibon yung punong kahoy, kagubatan. So same with human, no? Hello. So same with human, no? So kailangan din natin ng ano, no, mga parks, mga kakahoyan, syempre, no, essential sa atin ang kakahoyan, punong kahoy, kagubatan. Di man dahil sa tayo'y dadapo doon sa punong kahoy na yon, sa sanga, kundi doon tayo sa ilalim ng punong kahoy at magtatago mula sa init ng araw at magpapalamig, no, at lalanghap ng napaka-preskong hangin. Siyempre kapag may punong kahoy, talagang ano yan, nagpo-provide, nagpo-produce ng inner oxygen, di ba? Fresh air, at nag-i-emit din sila ng carbon dioxide. Yes, tama, carbon dioxide. Nag-i-emit ho sila. So yan, no, ang ecosystem natin. So mga tao, ibon, kailangan ng mga punong kahoy, madapuan, di ba, mapagpahingahan. Tapos ang ano naman, ang mga tao ay kailangan natin ng mga punong kahoy sa mga parke. Kailangan natin ng mga coastal roads, no, na hindi lang ma-shorten yung ating travel time, kundi makapagpahinga pa tayo, no, makapag-jogging, makapag-bike, at kung ano na pang mga recreational activities sa lugar, di ba? Tapos may mga pagkainan pa dito. Coastal road, di ba? Ang laki ng pakinabang. Ilang billion bang project dito? Siyempre, no, hindi abot na sa mga ano to, mga 14, basta yun na nga, parang 27 billion to 42 billion. Parang yun yung mga numbers na nakikita ko nung mga huling araw na ako'y nag-i-scroll, nag-i-scan, no, sa Wikipedia, sa mga site, no, ng DPWH tungkol dito sa Davao bypass road and projects, mga gano'n, no, mga coastal roads. Di ba? Lahing pahinabang. Ito siya, hindi to pang ano, hindi to short term, talagang pang long term talaga to. So ewan ko ba, no, ano nangyari sa ating Pangulo ngayon. Hindi niya yata minana ang kanyang tatay, kahit pasabihin natin yung kanyang ama ay unok-nukan ng kurakot, at saka yung nanay niya na si Imelda Marcos, di ba? Kahit panuknukan ng kakurakutan yung mga yon, in fairness din naman, meron silang ano, kahit paano, no, we can appreciate pa rin naman. Ganun tayo mga Pilipino, kahit paniloloko na tayo, di ba? No, kahit tayo niloloko na, pinagnakawan, kahit tayo ay kinurakutan na, di ba? But still, tinitinan pa rin natin yung mga nagawang maganda nila, to the point na ayan, nahalal ulit yung ano, nahalal at naiboto natin ulit tuloy yung
si PBBM. Ano sa tingin nyo, di ba? No? Ano yan? Sad truth about Filipino. Masyado tayong mataas yung ano natin, tolerance. Grabe. Hindi tayo basta-bastang nadadala sa mga kagaguhang pinagagawa ng mga politicians natin. O di ba? Ito 'yon ha. Yung ating Coastal Road of Davao sa Times Beach segment. Ano pa lang to ha? Junction 1 pa lang to, segment 1 pa lang. Meron pa tayo ditong upcoming na mabubuksan na mga junction, no, segment. Yung segment to, yung junction to is na yung itong magkukonekta dito sa Times Beach papuntang Rojas, yes, no, Rojas Avenue corner Boulevard. So yan po yung pang ano natin, pang last, ay hindi pala, pang second, sorry, pang second na junction. Tapos yung pangatlo naman is from Rojas corner Boulevard all the way to Santa Ana sa Maya Leon Garcia. Tapos ang panghuli naman, pang fourth junction ay yung sa papuntang Jerome Agdao District. Yan lang ha, tortor natin dito. May mga kainan dito, mga barbecue. So ikay hindi ka ba taga Davao, tapos may plano ka na dito, may ticket ka na, no? Mayroon ka ng schedule, mayroon ka ng flight for vacation sa Davao City. So don't feel to ride a taxi, no? Mag-taxi kayo papuntang ano doon sa may Bagua Playa para makita nyo tong ano, kahabaan ng 7.3 kilometer na coastal road namin dito sa Davao City, na sobrang napakaganda, sobrang napaka hayahay, no? Napaka maalwan para sa mga biyahero, para sa mga Davaoenyo, Mindanaoan / Filipino. Talagang napakalaking tulong ho dito, di ba? For economy boosters, no? Siyempre, mapapadali transport or travel yung mga tao, di ba? May mga businesses. Imbes na makipag-ano pa sila doon, makipag gitgitan, no, sa traffic sa kahabaan ng MacArthur Highway in the CP Garcia, dito na lang sila dadaan, ano? Para na siyang ano, para siyang diversion road or bypass road, ganoon. So coastal road. So ano lang, ang galing lang kasi hindi lang siya basta nakatulong. Habang binabiyahe mo ang 7.3 kilometer na to, ay may enjoy mo rin yung view, syempre, no, ng coastal. Tsaka ang ganda ng hangin. Ako nga kapag dumadaan, ganda pa ng ano, sports car. So kapag ako'y dadaan dito, ang ginagawa ko, ino-off ko na yung aircon, no? Nag-o-open air na lang. Kasi ganda ng hangin dito, fresco. Lalo pa gabi, lalo na. So dito kapag araw, gabi, maganda dito mag-rides, no? Hindi ka talaga maboboard kasi ang ganda ng tanawin. Pero I highly recommend na kung gusto niyo makita yung Mount Apo, ang Mount Apo is doon sa may unahan, ang Mount Apo. So we're facing Mount Apo ngayon, kaso nga lang hindi tayo makita gawa nung makulimlim, no, may ulap. At saka pag itong oras talaga, hindi talaga natin makikita yung yung Mount Apo gawa nung siya nga, nagtatago. Bali morning, no? So gusto niyo makita yung Mount Apo, so punta kayo dito early in the morning or early as 5 AM, alas 6, alas 7 ng umaga, kasi matatanaw mo pa sila dito. So dapat dito ka manggagaling ha sa Times Beach. Kunyari sakay kayo ng taxi, kunyari wala kayong sasakyan, so pwede kayong sumakay ng taxi doon sa may SM or somewhere, no, basta malapit lang. Kunyari syempre SM kayo, Ecoland, sakay kayo ng taxi, tapos sabihin nyo iikotin nyo tong kahabaan ng coastal road, no? So mula rito sa Times Beach papunta doon sa may Bagua Playa, tapos balik ulit kayo dito. Ang mababayaran doon sa nasa mga 200 plus or 300 pesos, ganun. So okay na yun, yung 300 pesos hindi na lugi yun ha. Sabi ng mga 320, hindi na lugi yun para sa apat kayong nakasakay, 4, 3 or 2, diba? Hindi na lugi yun. Good good deal. Pero hindi naman yun hindi siya kontrata ha, kundi yun ay yun yung mababayaran. Kasi 7.8 kilometer, 7 kilometer, 7.5. So that's ilang kilometer yun, no? Times 2 natin kasi balikan. So that's 15 kilometer, no? Yung 15 kilometer, ita-times mo yung per kilometer kasi meron tayong babayarang 13, di ba?
13 pesos or 14, sabi na 14 na lang. Di ba? Yun lang, i-multiply mo 14 times 15. Tapos yung syempre yung base fare na 50 pesos. Tapos yung 250 per minute naman. So syempre tatakbuhin nyo lang yan ng nasa mga 15 minutes lang din, 15 to 16 to 17 minutes. Di ba? So nasa mga 300 lang siguro, no? Ano sa tingin nyo? 300 ba? Nasa mga ganun, basta mahal na yung hindi yan lalagpas ng 350. Sa mga taga Davao City naman, sa mga hindi pa masyado nakapamasyal dito, ito yung lugar ho natin, no? Ang pinaka-latest update. Wala siyang development sa structure, pero sa mga tao talagang parami ng parami. Akala natin nananawa ng mga tao, no? 'Di ba? Madalas kasi natin na-observe sa mga Pilipino, mga taga Davao, mga Pilipino, no, na kapag ka may bagong open na pagkainan, restaurants, mga shopping malls, ay dinudumog ho talaga yan, no? For the first month, the second month, third month, hanggang 6 months. Mataas yung 1 year, no? Na dinudumog pa rin yung yung isang shopping mall, grocery store, restaurant, no? So same with Coastal Road, no? So ang nangyari dito sa Coastal Road natin ay pinupuntahan to ng napakaraming mga tao. Ang daming nagpupuntahan dito noong newly open pa lang siya. Actually, no, hindi pa to binuksan sa publiko for para mag-drive, no, para sa mga sasakyan. Open lang to dito for jogging. Ang daming tao noon. Talagang dinudumog. Oo, picture taking, gano'n, no, mixing. Na meron silang picture taking sa lugar. Wow, ganda pala talaga dito mag-bike. Ang ganda ng ganda ng daanan, no. Napaka-smooth. So ano man siya, para sa mga cyclist, tapos sa mga mga pedestrians. Pwede siya, no. Pedestrians, walk lane, tsaka bike lane itong ating dinadaanan ngayon. Ang galing lang, nakakatuwa, no. So maraming salamat Tatay Digong, syempre, no, dahil yung initiative, hindi pala initiative, sa iyong napaka matalino, no, na desisyon, no. Wise decision making talaga itong ginawa mo, Tatay Digong, na gawan mo ang iyong mga kababayan dito sa Davao ng ganitong napakagandang proyekto. Di ba? It's better late than never. Huli man tayo na nagkaroon ng ganitong project dito, at least meron. Ano sa tingin nyo? Mga taga Davao, no? Saya natin, di ba? Meron tayong ganito. Pero syempre, sa mga nanonood dyan ngayon, ng mga hindi taga Davao, hindi na naman Davao City merong ganitong proyekto. In fact, ang pinakaunang nagkaroon ng Coastal Road ay ang Sorsogon, if I'm not mistaken. Basta yun talaga yung nagbubunyi lahat. Maraming mga Pilipino, ang iba ay sana all merong Coastal Road, tas ang ganda pati. Di ba? So only Duterte, no? Duterte lang talaga ang malakas, ang sakalab. Walang nakakawang mga ganong presidente, no? Ewan ko ba ano pinagagawa ng natin, mga ibang mga nagdaang mga administration. Puro sila nakapokus sa Mega Manila, di ba? Hindi nila binigyan ng chance na ma-develop ang ibang mga rehiyon sa Pilipinas. Talaga inuuna nila yung Mega Manila. Kasi syempre dahil doon ang maraming tao, which is okay naman, totoo din naman, at least kapag kipayanabang, yun nga lang ay hindi nila masyadong ginagandahan ang proyekto. May mga cuts pa, overpricing, tapos back job. Oo. Pagit yung proyekto, hindi na nga pulido ang pahagawa, hindi na nga ganun kakalidad, overpriced pa. Samantala sa panahon ni Tatay Digong, talagang ang kanyang programa, ang kanyang advocacy is regional development. Hindi lang Mega Manila. So lahat ng rehiyon, Western Visayas, so meaning Panay Island. So Panay Island, as far as I know, merong nagawa si Tatay Digong na proyekto, yung expand and extend, no? In-extend niya yung haba ng runway ng eroplano sa may Malay Aklan, no? Sa Godofredo ba yun? Tama ba, no? Godofredo Airport, no? ng Malay Aklan, Boracay. And kung meron pa mga ibang mga proyektong nagawa si Tatay Digong, I don't know, no? So syempre makakasagot po niyan ay ang mga taga Panay Island, Western Visayas. So syempre Negros Island, di ko rin alam kung anong meron doon na mga nagawang proyekto si Tatay Digong. Sa Visayas, si Silix, kasama pala si Silix. Sabi kasi ng mga Cebuano na hindi daw, ang sabi nung ibang mga Cebuano, actually hindi naman, kung paramihan ng mga Cebuano na nasasabing project ni Tatay Digong ang si Silix,
mas marami ang nasasabing yes, it's a Duterte build project and continuity, parang gano'n, no? PRRD, trinidad kay PRRD, pero may mga nasasabing mga mangilan-ngilan na hindi daw talaga si PRRD ang ngayon ang paggawa nun, kundi si Pinoy. Anyway, so yun lang, no? So Mindanao, marami din sa Mindanao, no? Jensan, yung airport, ang ganda. Oh, ano pa ba? Pinaganda rin basta ang mga highway, ang mga provincial roads, no? Talagang pinaganda or inayos at ginawan talaga ni Tatay Digong ng mga kalsada. Dinudugtong niya talaga ang bawat rehiyon. For example, Davao Oriental, Davao Region, no? Yung pinaka-boundary kasi sa kinonekta niya ang Davao Region sa Caraga Region sa may Surigao del Sur. For example, Davao Oriental is easternmost side of the Philippines yan, no? So doon talaga yung yun yung pinakaunang sumibol ang araw, no? So sunrise. So ang nangyari ay dinugtong ni Tatay Digong ang Davao Oriental tapos Surigao del Sur. 'Di ba? Nadaanan ko 'yon nung ako'y nagpunta ng Hinatuan Enchanted River. So yun lang siguro, no? Ano na tayo dito? Uwi na tayo doon sa may sa may Times Beach, no? Segment. So medyo malayo-layo na yung napuntahan natin. Galing. So ito pala yung yung Bonggoyan Baby natin. Bonggoyan Baby. Na dating yan, no? Mga warriors ang mga taong nagpupuntahan dyan, no? Sanay sa bakbakan, nagsasaksakan, nagbabatuhan ng mga bote, nag-aagawan ng mga chicks. Pero ngayon wala na siya, no? Yung dating napaka-war freak, napaka-chaotic na Bonggoyan Baby, ngayon ay pang pamilya na siya, pang sports pa. May mga inuman din naman pero mas formal, mas exclusive, no? Meron na sila mga VIPs, ganun, mga VIP room. So yan, isa yan sa paborito kong puntahan. So if ever na meron kayong balak na pumunta ng Davao City, punta kayo dito sa Bonggoyan area na to dito kasi ang sarap ng mga pizza nila dyan, mga chicken inasal, ang sarap. Tsaka yung tuna, mura lang din ang tuna, parang 85 pesos yata per 100 grams if I'm not mistaken. Tama pala yun, 85 pesos lang pala per 100 grams. Pero matagal na yun, that's 2023, 2094, so possible na nag-price increase na sila. Alam niyo naman ang inflation rate natin sa Pilipinas, hindi talaga siya mapipigilan, no?